Sa isang abalang lungsod, maaga pa lang ay gising na ang mga tao. May mga sasakyang sunod-sunod ang takbo. May mga naglalakad ng mabilis, tila hinahabol ang oras. Ang iba ay may hawak na kape, ang iba ay nakatutok sa kanilang mga telepono. Lahat ay may pupuntahan, lahat ay may iniisip. Ngunit sa gitna ng ingay at galaw, may isang matandang babae na tahimik na naglalakad. Mabagal ang kanyang hakbang, halatang pagod ang kanyang katawan. Ang kanyang damit ay luma at kupas, parang matagal nang hindi napapalitan. Hindi siya napapansin ng karamihan. Dahan-dahan siyang lumalapit sa mga tao. Minsan ay kumakatok siya sa bintana ng sasakyan. Minsan naman ay humihinto sa may pintuan ng bahay. At sa mahinang tinig, siya ay nagsasalita. May kaunti po ba kayong pagkain? Ngunit madalas, walang sumasagot. May mga taong umiwas ng tingin. May mga nagkunwaring abala. Ang iba ay tuloy-tuloy lang sa paglalakad na parang wala silang narinig. Sa kabila nito, hindi tumitigil ang matanda. Patuloy lang siya, isa-isa. Hakbang bawat hakbang. Parang may hinahanap o marahil may hinihintay. Habang nagpapatuloy ang araw, mas lalo pang nagiging abala ang lungsod. Dumadami ang tao, mas bumibilis ang galaw ng lahat. At patuloy ding naglalakad ang matandang babae. Lumapit siya sa isang mamahaling kotse na huminto sa trapiko. Maingat siyang kumatok sa bintana. Pwede po bang humingi ng kaunting tulong? Saglit siyang tiningnan ng nasa loob. Pagkatapos ay umiwas ng tingin. Umandar ang kotse na parang wala lang. Nagpatuloy siya. May nadaanan siyang mga taong naglalakad ng mabilis. Sinubukan niyang magsalita, ngunit hindi siya pinansin. May isa pang napahinto, ngunit hindi para tumulong. Umalis ka nga diyan, sabi nito. Halatang naiinis. Tahimik lang na tumango ang matanda. Hindi siya sumagot. May isang lalaki naman ang nagbigay ng barya, ngunit hindi siya tumingin. Basta lang iniabot. Saka naglakad palayo. Tinanggap yon ng matanda. Ngumiti siya, hindi galit, hindi nasaktan. Parang tanggap na niya ang lahat. Sa bawat pagtanggi, sa bawat malamig na pagtanggap, patuloy pa rin siya. Tahimik, matatag, at may ngiting hindi madaling maunawaan. May kakaiba sa matandang babae na iyon. Habang ang ibang tao ay napapagod sa pagtanggi, siya ay tila hindi nababawasan ng lakas. Hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya humahabol. Hindi rin siya nagtataas ng boses. At sa tuwing may tumatanggi, ngumingiti lang siya. Isang simpleng ngiti. Ngunit may lalim. Parang may alam siyang hindi nakikita ng iba. Parang may tiwala siya sa isang bagay na hindi madaling ipaliwanag. May ilang tao ang nakapansin. Isang bata ang tumigil sandali at tumingin sa kanya. Ma, bakit siya nakangiti? Tanong nito. Ngunit hinila lang siya ng ina. Huwag ka nang tumingin. Tara na, sagot nito. At muli, naiwan ang matanda. Ngunit hindi nagbago ang kanyang mukha. Patuloy pa rin ang kanyang mahinahong paglalakad. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Ang liwanag ay nagiging malambot. Ang ingay ng lungsod ay dahan-dahang humuhupa. Ngunit ang matanda, ganun pa rin. Bit-bit ang kanyang katahimikan. At ang kanyang ngiti na tila may dalang lihim. Sa dulo ng isang makitid na daan, may isang tahimik na sulok. Doon napunta ang matandang babae. Walang masyadong dumadaan. Para bang nakalimutan ng lungsod ang lugar na yun. Sa gilid ng kalsada, may isang lalaking nakaupo. Isang pulubi. Ang pangalan niya ay Mang Rico. Payat ang kanyang katawan. Marumi ang kanyang damit. Halatang ilang araw nang kulang sa pagkain. Tahimik lang siyang nakayuko. Ngunit napansin niya ang matanda. Mula pa kanina, nakita niya kung paano ito lumapit sa iba. Kung paano ito humingi ng tahimik. At kung paano ito tinanggihan ng halos lahat. Walang tumigil. Walang tunay na nagbigay. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na piraso ng tinapay. At ilang bariyang kakarampot. Iyon na ang lahat ng mayroon siya. Tiningnan niya ang matanda. Pagkatapos,
ang kanyang tinapay. Saglit siyang napaisip. Pagod na pagod siya. Gutom na gutom din. Ngunit dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya sa matanda. At sa mahinang tinig, siya ang unang nagsalita. "Nanay, gusto niyo po ba ng kaunting pagkain?" Saglit na nagkatinginan ng dalawa. Tahimik ang paligid. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Tiningnan ni Mang Rico ang kanyang kamay. Ang maliit na piraso ng tinapay, iyon na lang ang natitira sa kanya. Kung ibibigay niya iyon, wala na siyang makakain. Ngunit muli niyang naalala ang nakita niya kanina. Kung paano tinanggihan ang matanda at kung paano ito patuloy na ngumiti. Kahit walang tumulong, alam niya ang pakiramdam. Naiintindihan niya. May naramdaman siya sa kanyang dibdib. Isang tahimik na awa. Isang pagnanais na tumulong. Dahan-dahan niyang iniabot ang tinapay. "Nanay, ito na lang po ang meron ako." Huminto siya sandali. Parang may iniisip pa. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang mga barya. Idinagdag niya iyon sa kanyang kamay. Hindi po ito marami. Pero sana makatulong. Halos wala nang natira sa kanya. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya pinilit. Hindi siya tinawag. Pinili niyang magbigay. At sa sandaling iyon, parang naging magaan ang kanyang pakiramdam. Parang may tama siyang ginawa. Tinanggap ng matandang babae ang tinapay at mga barya. Ngumiti siya. Ngunit ngayon, iba ang kanyang ngiti. Mas maliwanag. Mas malalim. Parang may dalang liwanag na hindi maipaliwanag. Ang ingay ng lungsod, parang nawala. Saglit na nagkatinginan ang dalawa. May kakaibang pakiramdam sa sandaling iyon. Parang may mangyayari. Biglang umihip ang malamig na hangin. Bahagyang gumalaw ang damit ng matanda. Napapikit saglit si Mang Rico. At sa isang iglap, nawala ang matandang babae. Walang bakas. Walang tunog. Parang bula na naglaho. Napaatras si Mang Rico. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasaan? Wala na ang matanda. Iniikot niya ang kanyang tingin. Wala sa kaliwa. Wala sa kanan. Tahimik ulit ang lugar. Ngunit hindi na pareho ang pakiramdam. May naiwan. Isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may nangyari na higit pa sa kanyang naintindihan. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Rico ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin niya maintindihan ang nangyari. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang palad, napahinto siya. Naroon ang tinapay. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mas malaki. Mas sariwa. Parang bagong luto. Napakurap siya. Inakala niyang nagkakamali lang siya. Ngunit totoo iyon. At nang tingnan niya ang kanyang mga barya, lalo siyang nagulat. Dumami ang mga ito. Hindi nakakaunti. Sapat para makabili ng pagkain. Sapat para makapagsimula muli. Napaupo siya. Tahimik. Hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. May dumaan na lalaki. Huminto ito sa kanyang harap. Tinitigan siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita. "Gusto mo bang magtrabaho?" Nagulat si Mang Rico. Hindi agad siya nakasagot. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may bagong pag-asa. Dahan-dahan siyang tumango. At sa unang pagkakataon, may pintong bumukas para sa kanya. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nagbago ang buhay ni Mang Rico. Nagsimula siya sa maliit na trabaho. Hindi madali, ngunit tinanggap niya ito ng buong puso. Araw-araw pinipilit niyang bumangon ng maaga at gawin ang kanyang makakaya. Hindi nagtagal. Nagkaroon siya ng sapat na kita. Nagkaroon siya ng maayos na pagkain. Nagkaroon ng simpleng matutuluyan. At unti-unti, nagkaroon siya ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, may isang bagay na hindi niya kinalimutan. Ang araw na yon, ang matandang babae, at ang sandaling pinili niyang magbigay kahit halos wala nang matira. Simula noon, lagi niyang iniisip kung kaya niyang tumulong noon, lalo na ngayon. Sa tuwing may nangangailangan, hindi siya nagdadalawang isip. Hindi man malaki ang kanyang naibibigay, ibinibigay niya ito ng buong puso. Dahil naunawaan niya ang isang mahalagang bagay.
Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihang kusang ibinibigay. At sa bawat pagtulong niya, parang bumabalik sa kanya ang biyaya. Tahimik, ngunit totoo. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng naibibigay, kundi sa tunay na malasakit at kabutihan ng puso. Madalas, ang may kaunti, sila pa ang may pusong handang magbigay. At ang tulong na mula sa puso, bumabalik sa paraang hindi inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.